Pinagpalang tanghali sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. At narito na naman tayo para matuto sa salita ng Diyos na gigising sa ating pananampalataya. At dahil sa pananampalatayang ito na nakabase sa salita ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin na isang buhay na pinagpala. Kaya nga kaibigan, samahan ninyo ako sa programa na ito. At kung hindi nyo pa naihanda, pakiusap, ihanda nyo ngayon isang baso ng tubig. Dahil mamaya sa ating prayer of agreement, ito ay babasbasan ni Pastor at ito ay ipapanalangin niya. And by faith na ito ay magbibigay sa iyo ng kagalingan, kalakasan sa iyong pisikal at sa iyong spiritual. At kung ikaw ay mayroong mga prayer request, ay pwede mo na ilagay dyan sa ating comment section. At ito rin naman ay maipapanalangin. Kaibigan, kung ikaw ay kailangan ng kausap, nandyan ang ating helpline at mag-message ka. Or tumawag ka, mag-reach out ka. At nandyan ang pastor, ikaw ay tutulungan at ipapanalangin at ikaw ay papayuhan. And by faith, mariresolbahan mo itong problema na ito. Amen? By the way, iniimbitahan ko pala ang bawat isa sa inyo ngayong darating na linggo, alas 10 ng gabi, dahil magkakaroon tayo ng New Year's Night Vigil. Tatapusin natin ang taong 2023 sa tahanan ng Diyos, sa kanyang presensya, at umpisaan natin ang bagong taon ng 2024 sa tahanan at presensya pa rin ng Panginoon Diyos. So, magsisimula ang ating New Year's Night Vigil alas 10 ng gabi ng araw ng linggo. Amen? So kung ikaw ay malapit sa ating main church, main cathedral sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. So magpunta ka at you can check din sa ating mga website, sa addresses, yung ating mga UCKG Help Center dito sa Pilipinas. At kapag merong malapit sa iyo, pakiusap, magpunta ka at huwag mo palampasin ang night vigil na ito. Pero bakit nga ba natin ito ginagawa? Nakasulat sa Biblia sa 2 Korinto chapter 8 verse 5 ay ganito. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So kapag ikaw ay nagpunta sa New Year's Night Vigil na ito, ipinapakita mo na una sa lahat ay ang Panginoong Diyos. At dahil inuuna mo ang Panginoong Diyos, yung Diyos, gagantimpala ang Kanya, pararangalan Kanya. By faith, bibigyan Kanya na isang pinagpala at matagumpay na taong 2024. So pakiusap, unahin natin ang Panginoong Diyos. Isama mo ang iyong pamilya, ang iyong invites, at sama-sama tayong lahat na pumasok sa panibagong taon na nasa presensya ng Panginoon Diyos. Amen? So magbabalik tayo sa ating programa. Panoorin ninyo itong napakalakas na testimony at mamaya tutungo tayo sa mensahe ng ating programa. Magandang araw. Ako nga pala si Dessa from UCKG Bacolod. Bago ko nakilala ang Simbahang Universal, yung buhay ko noon ay puno ng trauma. Na yung trauma na to ay nagdulot sa akin ng isang pagkakamali na pinagsisihan ko sa buong buhay ko. Itong trauma na to ay dinulot sa pagkamatay ng both parents ko last November 8, 2013 during Bagyong Yolanda. During ng time na yon, nakita ko yung mga maraming patay sa roads, sa kalsada, at nung nakita ko yung patay na katawan ng mama ko, doon na ako na parang hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Na kahit hanggang ngayon, hindi pa rin makita yung patay na katawan ng papa ko. So that time, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kasi almost 15 years akong nakadepende sa mga parents ko. Knowing na sila lang parang yung buhay ko. Na kahit
ano yung gawin ko, dinidepende ko sa kanila. So, yung trauma na yun, yan yung nagturo sa akin na kunin ko or hanapin ko yung kasiyahan sa ibang tao, sa mga kaibigan, na akala ko yung kasiyahan na yun ay makikita ko sa pag-inom, sa pag-sigarilyo, or even sa paggawa ng mga mali, like panonood ng pornography. So, yung mga kaibigan na yun ay akala ko dun ko makikita yung kasiyahan. Kasi yung kalungkutan na nasa loob ko is ako lang yung nakakaalam. Yung alam lang nila, masiyahin akong tao na parang pagtingin nila sa akin, wala akong problema. Like, sasabihin nila palagi na, palagi kang nakangiti. Pero hindi nila alam na yung sa loob ko, parang gusto ko na magpakamatay. Kasi walang may nakakaalam ng kalungkutan ko, kundi yung sarili ko. Na yung depression na yun, tinago ko. Na para kasi ayoko makita yun ng ibang tao, na maging vulnerable ako sa mga tao. Kasi alam ko na yung mga tao na yun, pwede din akong iwan. Just like nang ginawa ng parents ko at yung mga kaibigan ko. So that time, nagkaroon ako ng depression for 2 years. After I graduated, na-pressure ako sa pamilya. Kasi dapat, kung graduate ka na, may trabaho ka na. So that time, nung 2 years na yon, ginugol ko yung mga oras na yon para manood ng pornography. Yung typical na ginagawa ng nag-iisang kabataan. So, akala ko that time, masaya na ako. Pero after nun, pagkakatapos ng mga banding time na yun, pag-uuwi ko sa bahay, nakikita ko na naman ulit yung sarili kong kadiliman sa buhay ko. Yung kalungkutan na yun is nagbibigay sa akin ng emotional distress, na nagkakaroon ako ng panic attacks na ako lang yung may alam, para ibsan yung sakit na meron ako sa isip ko. Yung ginagawa ko is nagkakat ako sa sarili ko. Like, during sa panic attacks ko, yung ulo ko, inuuntog ko sa pader, kinakagat ko yung daliri ko. Yan yung parang akala ko, that time, naiibsan yung sarili kong lungkot, na akala ko, yun yung magko-comfort sa akin. Pero it made even worse yung situation na meron ako. Kasi akala ko ito yung magpapa-comfort sa akin. So ito yung palagi kong ginagawa. I was invited by a friend na pumunta dito sa Universal Church kasi alam niya na may depression ako. So yung ginagawa ng mga lingkod ng Diyos is kinakausap ako. Pero yung ginagawa ko is hindi ko sila pinapansin. Like, nanginginig ako kung may nakikipag-usap sa akin. Doon ko na pag-isipan na kailangan ko yung buhay ko na meron yung Diyos. I decided na maging seryoso or isik yung presensya ng Diyos. So that time, napag-desisyonan ko na to search for Him, na isik yung banal na presensya niya. Kasi napag-alaman ko na siya lang yung mismo yung magbibigay sa akin ng tunay na kasiyahan. Na yung kasiyahan na yun is hindi ko makikita sa mundo. Nag-meditate ako sa Word of God. Ginawa ko yung mga pinapagawa sa akin ng mga lingkod ng Diyos para lang mahanap ko at matagpuan ko yung tunay na kasiyahan na ibibigay sa akin ng banal na Espiritu. So, after na yun, after ng mga sakripisyo ko na yun, nung na-receive ko na yung banal na Espiritu, doon ko na nakita na yung tunay na kasiyahan na yun is totoo. Na yung kasiyahan na yun, hindi ko talaga makikita sa mundo, na it changed me. Ngayon, napagtagumpayan ko na yung trauma, yung depression na meron ako, at yung tunay na kasiyahan is natanggap ko na through the Holy Spirit. At ngayon, totoong masaya na ako. ...2024 ang magiging best year ng buhay ko. Isang mantra lamang ba ito? O dahil sigurado ka na mangyayari talaga to? Ilang araw na lang, magpapalit na tayo muli ng taon.
Lumipas ang mga araw ng mabilis na para bang hindi namamalayan ng lahat. Marami ang tatalon sa paniniwalang tatangkad sila, bibili ng bilog na mga prutas, pampaswerte. At ang sikat na New Year's resolution dahil gusto nilang maging mas better sa susunod na taon. Pero sapat nga bang sabihin lang natin sa sarili nating magiging maganda ang susunod na taon? Magiging maganda ang 2024 para sa iyo kung sisimulan mo ito sa pinakamagandang lugar na naiintindihan na ang Diyos ang pinakamagandang makausap sa mga unang minuto ng bagong taon. Inuuna ng Diyos ang inuuna siya. Isipin mo kung paano ang magiging 2024 mo kapag sinimulan mo ito sa kanyang presensya. At ito ang layunin ng New Year's Eve Night Vigil na gaganapin this December 31 alas 10 ng gabi. Kung gusto mong tunay na maging the best ang susunod na taon, tatanggapin mo ang the best mula rin sa Diyos sa night vigil na ito. Direksyon, proteksyon at lakas para abutin ang mga goals na meron ka. New Year's Eve Night Vigil, alas 10 ng gabi dito sa UCKG Headquarters, UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. At sa lahat ng simbahang universal dito sa Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon ng addresses ng mga branches dito sa Pilipinas, i-access ang aming website. Nagbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program. At ano nga ba ang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin ay ang 4 na hakbang para ikaw ay makabalik sa presence ng Panginoong Diyos. Oo, dahil marami ang mga tao na wala sila sa presence ng Diyos. Ang iba nga ay kahit na iniisip nila na merong Diyos, sila ay sa Diyos, sila ay nagpupunta sa church dahil ang kanilang religion ay Kristiyano, ay wala naman talaga sila sa presence ng Panginoong Diyos. Pero bakit? Ano nga ba naghiwalay sa atin sa Diyos at nag-aalis sa atin sa presence ng Panginoong Diyos? Walang iba kundi ay ang kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Somewhat, bawat isa sa atin ay nakakagawa ng kasalanan. Pero tandaan ninyo, may mga taong makasalanan at namumuhay sa kasalanan. Yung mga taong namumuhay sa kasalanan, kahit meron silang knowledge ng Diyos, ng salita ng Diyos, kahit nandyan ang kanilang konsensya na sinasabi sa kanila kung ano ang tama at mali, sila ay merong pangunawa sa kung ano yung mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. But pinipili pa rin gumawa ng masama at ng kasalanan. So ito mga taong ito ay namumuhay sa kasalanan. Sila ay wala sa presence ng Panginoon Diyos. But siguro, ito yung situation mo. Hindi naging maganda ang taong 2023 sa iyo dahil mayroong isang kasalanan. At dahil doon, ikaw ay wala sa presensya ng Panginoon Diyos. Pero gusto mo magtagumpay ngayong taong 2024. At ang nais mo ay bumalik sa presensya ng Diyos. Kasi yun yung alam mo na makakapagbigay ng tagumpay sa iyo sa susunod na taon at sa mga taon na habang nabubuhay ka. So ngayon pag-usapan natin kung ano nakasulat dito sa Bible verse na ito. Sa aklat ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Basahin natin ng malakas. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and heal their land. Now my eyes will be open, and my ears and attentive to prayer made in this place. Amen? So, noon, ang Israel ay nagkasala. Nakagawa sila ng masama. At tinuruan sila ng Diyos kung paano sila makabalik sa kanyang presensya sa pamamagitan ng 4 na hakbang na ito. At ano yung 4 na hakbang na ito? Una, magpakumbaba. Pangalawa, hanapin ang Panginoon. Pangatlo ay manalangin. At pang-4 ay talikuran ang kanilang mga kasalanan.
Yan yung apat na hakbang para makabalik ka sa presensya ng Panginoon Diyos. Again, number 1 ay magpakumbaba. Ibig sabihin ay nandyan ka at tingnan ang iyong sarili na hamak o maliit lamang. Na kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Na kung wala siya, ay wala kang magagawa. Kaya, kailangan mo siya. At hindi mo kayang mabuhay na wala siya. Dahil alam mong laging may kulang, alam mo na ikaw ay nasa alanganing laging sitwasyon, wala ang proteksyon ng Diyos, at kapag ikaw ay wala sa Kanya, ay pwedeng mapahamak itong kaluluwa mo. Sooner or later ay maitapon ito sa impyerno, sa lawa ng apoy. So you will humble yourself sa harapan ng Panginoon Diyos. At kakailanganin mo siya sa iyong buhay. Pangalawa ay hahanapin mo ang Diyos. Hahanapin mo ang Kanyang kapatawaran. Ang Diyos natin ay Diyos ng kapatawaran. So hahanapin mo siya dahil gusto mo ng kapatawaran sa Kanyang mga kasalanan. Ang Diyos ay tapat na magpapatawad sa mga taong sincero na lalapit sa Kanya at hihingi ng kapatawaran. At pangatlo, ikaw ay mananalangin. Ibig sabihin, i-confess mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan, ang lahat ng iyong pagkakasala, ang iyong mga gawain kasamaan. Sasabihin mo sa iyong bibig, aaminin mo sa Kanyang harapan na ikaw ay nakagawa ng kasalanan, nakagawa ng masama, ginawa mo yun kasi ganito, kasi ganyan. So, sasabihin mo ang lahat sa Panginoon Diyos. Wala kang itatago, hindi mo i-justify ang iyong sarili, or hindi ka maglilihim sa Kanya dahil para saan pa? Alam ng Diyos ang lahat. So, hindi para sa iyo itago isang kasalanan, isang mali, isang bagay na siguro hindi alam ng iba, pero hindi ibig sabihin hindi alam ng Panginoon Diyos. So, you will confess everything sa harapan ng Diyos, ang lahat ng iyong mga ginagawang kasalanan. At pangatlo ay talikuran ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, magdesisyon ka na. Ano ba yung naging dahilan kung bakit nakagawa ka ng kasalanan? O nakagawa ka ng masama? Ano ba yung dahilan kaya pinalungkot mo ang Panginoong Diyos? So, may mga dahilan. So, itong mga dahilan na ito, yan ay ika-cut off mo. Yan ay aalisin mo sa iyong sarili. At kung hindi mo kaya, ikaw ay hingi ng tulong sa Diyos. Na tulungan ka na bitawan, talikuran, iwan, at hindi na muli pang lingunin ang mga ginagawa mong masama. Especially kapag ikaw ay nandiyan sa labas. So, yun yung gagawin mong decision. Ayoko na ng kasalanang ito. Tatalikuran ko na at hindi ko na ito gagawin pa sa aking buhay. So kapag ginawa mo itong apat na ito, so ikaw ay tatanggap ng kapatawaran na mula sa Diyos. At dahil dito, ikaw ay makakabalik sa Kanyang presensya at muling papakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Magsisimula ulit isang magandang relasyon sa inyong dalawa, magkakaroon kayo ng kasunduan, at ito ay magbibigay sa iyo ng kasaganahan at higit sa lahat ay kaligtasan na mula sa Panginoong Diyos. Amen? So kaibigan, gawin mo itong apat na ito. Meron na lang tayong ilang araw bago tayo pumasok sa taong 2024. At yun yung kailangan mong gawin. Kailangan mong gawin na una, ikaw ay magpakumbaba. Pangalawa, ikaw ay hanapin ng Diyos. Pangatlo, manalangin o mag-confess. At pang-apat, talikuran, iwan yung kasalanan. Pastor, nagawa ko 3 lang. Ako ay
nagpakumbaba, hinanap ko ang Diyos, ako ay nag-confess sa aking panalangin sa Kanya, pero hindi ko pa talaga tinalikuran yung aking ginawang kasalanan. So, kaibigan, hindi ka pa napatawad ng Panginoon Diyos. Yes. Mapapatawad ka lang ng Diyos, makakabalik ka lang sa Kanyang presensya kapag nagawa mo na itong 4 na steps na ito. Pag nagawa mo yan, ikaw ay pagagalingin ng Diyos sa iyong kasalanan. Ibibigay niya ulit sa iyo isang buhay na kinalulugdan niya. Pagpapalain niya ulit ito. Ibibigay sa iyo ang proteksyon, ang kaligtasan at papakinggan niya ang iyong mga panalangin. Amen? So, kaibigan, gawin mo yan. By the way, ngayon ay araw ng Wednesday, and I invite you na magpunta sa church. Meron tayong napakalakas na Bible study at meron din tayong paghahanap sa banal na Espiritu. At gagawin mo yung first step na yan. Kasi kahit today, ay pwede kang makabalik sa presence ng Panginoon Diyos. By the way, meron din tayong Water of Baptism mamaya. So, you can go there as the pastor na ikaw ay bautismuhan sa tubig para magdesisyon ka na mamatay na itong old life, itong lumang buhay. At magkaroon ka ng bagong buhay mula sa Panginoon Diyos. Amen? So kaibigan, dito nagtatapos ang ating programa. Kung ikaw ay merong duda, merong kang tanong, again, nandyan lang ang ating helpline. Tumawag ka at sasagutin ka ni Pastor. Amen? So kunin mo ngayon ng tubig at gawin natin itong prayer of agreement na ito. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Pastor Marcos from UCKG Divisória. Ako ay nasa harapan ng altar ng Diyos at gusto ko ipanalangin kayo. Kung meron kayo yung tubig, yung glass of water, yung bote ng tubig, hawakan sa iyong kamay, ipikita yung mga mata sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Cristo Jesus, basbasan mo ang aming tubig at Panginoon, gamit ang tubig na ito bilang instrumento sa iyong kamay para alisin lahat ng sakit na meron sila, sakit sa kanilang katawan, sakit sa ulo, sa likod, tuhod, sa tiyan, sa paa. Alisin mo, Panginoon Diyos, lahat ng karamdaman na meron sila. Siguro, Panginoon, nasa hospital sila. Kaya, Panginoon Diyos, gamit ang tubig bilang instrumento sa iyong kamay para alisin lahat ng problema na meron sa kanilang katawan. Siguro inom na sila ng mga gamot, siguro gumawa na sila ng mga treatment, pero walang resulta mula sa treatment, walang resulta mula sa gamot. Kaya ikaw ang doktor ng doktor, gawin mo kung ano mga gamot, kung ano mga treatment hindi nila kaya gawin. Gawin mo himala sa buhay ng bawat itaw na nanonood ang programa na ito. Ilagay sa aming tubig ang iyong kapangyarihan at alisin mo lahat ng uri ng karamdaman, sakit, kirot sa aming katawan. Sa pangalan ni Cristo Jesus, basbasan mo ito, gawin mo ito maging holy water in Jesus' name. If you believe, you can drink it right now ang iyong tubig. Tanggapin ninyo ng healing, magandang kalusunga, kagalinga, galing sa Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus. Pagpalain mo din, Panginoon, ang bawat itaw na nagsuporta ang simbahan mo dito sa Pilipinas. Ang bawat faithful tither, offering giver, ang mga pillar sa simbahan mo. Pasaganahin mo sila, buksan mo mga pintuan para sa kanila. Ibuhos mo yung kasaganahan, ang sobrang pagpapala na pinangako mo. Isinusuko ko ang buhay ng bawat itaw na nanonood ang programa na ito sa iyong kamay. In Jesus' name, if you believe it, say Amen. Amen. Ngayon ay Wednesday at ngayon merong ating Bible study. Kung nakatira kayo malapit dito sa Divisória, ou kung meron kayo trabaho malapit dito sa Divisória,
Merong mamaya ang ating Bible study alas 3 ng hapon, alas 5 ng hapon, lalo na alas 7 ng gabi. Ang address namin ay Recto Avenue sa tapat ng Kipi Tower, sa tabi ng Generic Pharmacy, malapit sa Dragon 8 Mall Divisoria. Kayo ay ibitado. O pumunta kayo sa UCQG, sa Simbahan Universal, mas malapit sa iyo. Pagpalain kayo ng Diyos.